us as we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive our sins, we pray. Hear our song as it rises to heaven. May your glory fill the earth as the waters cover the sea. See our hearts and remove anything. Yeah, good morning. 17 January 24 2025. Yeah, good life, good health, God bless you. Papa Bot, apostolic job. Apo is a child, grandchild. Okay? That's our job. How are you? I am praying that you are well, healthy, able-bodied. Our topic for today is health. Health. And everything. Kwento ng buhay. Ito papabot. Papabot, walang kwentang tao eh. Nobody. Hindi magaling. Oo, di ba? Hindi naman nagsisinungaling. Okay, health. Ito pagising. Ito papabot. Kwento ng buhay ito eh. Kwento ng buhay. Pagising ni papabot. Magandang pakiramdam. Salamat naman. O, di ba? Balik ang pasalamat sa Panginoon na nagising. Yung iba diyan, problema hindi makatulog. Mas problema kung hindi ka magising. Okay, alam mo, malimutin na si Papa Bot. Dala ko na yung mga cellphone ko. Nakaka-carabiner yan palagi. Yan, ito. Tingnan mo. May mga carabiner yan. Nakagaling sa room. Para madala ko lahat. Pati yung aking kwento ng buhay to. Ito. Power bank. May carabiner yan, carabiner clip, yung maliit, yung kasya lang sa pinaka small finger. Ito yan. So yan, nilagay ko sa aking baro. So cellphones, may power bank, may bluetooth, kasi dinadala ko yan sa room minsan or always. Siyempre kung naka-bluetooth ako, kung kailangan, yung hindi pa ako matulog, mga preaching na nakikinig pa ako, ako lang dahil kung maingay, nakakadisturbo sa neighbors, sa katabi. Ngayon. So, ito ng aking adopted. Hi. Smile. What's your name? Okay. I'm adopted. Siya nang mag-close ng ating gate. Sana tayo. Pag kayo naman sa mga public places, mga restaurant, gamit kayo ng Bluetooth, grabe naman kayo.
Kwento ng buhay to. Hindi to sinungaling. Totoo, annoying ka eh. Use your Bluetooth or mga earphones. Huwag kang mag loudspeaker dyan sa public. Hindi nila kailangan hindi nila kailangan ng mga tinitingnan mo, pinapanood dyan sa cellphone mo, ano-ano. Naka loudspeaker ka, my goodness. Okay, Bluetooth yun. Power bank, siyempre pag natutulog ka, nadidrain yung cellphone para pagising mo or before you sleep, naka full. Di ba? Naka full. Minsan ginagalaw mo pa yung cellphone mo habang bago ka matulog o something. May katabi kang power bank. Pagdating mo sa working place, dun sa kitchen or sa dining table, i-charge mo uli ang power bank. Ganyan ang aking SOP. Di ba? So nung health healthy papabot. So nandun na ako sa room, sa kitchen, sa may dining, dirty kitchen, doon kasi ang office ko. Doon na ako sa dirty kitchen. Hindi kami sa dining talaga kasi mga 20 years kami sa dining na yung original. Malungkot doon. Gumawa kami ng dirty kitchen, nakikita na yung plaza, maraming tao dumadaan. Siyempre naka-tint. Kung gabi may curtains. Yun. Pagdating sa, kasi mag water therapy na ako kasi magsundo nga ng apo para makabawas na ganyan. Tubig muna, kain at saka rest for a while, din banyo. Ganun. Ano nangyari? Pagdating ko sa dining table, ay tiningnan ko muna yung message ng yaya kung nandun sila sa school. Ay, hindi ako makakita dahil alam mo ganyan mga matatanda, malimutin. How much more yung mga bata na malimutin? May mga bata na malimutin Yan. Nakalimutan ko yung aking eyeglass doon sa bedside. Alam mo may ano ako may yung luma na mga tube ng mga tissue. Yung round yan siya pero yung hindi tissue na maikli, yung kitchen towel, mahaba yung kanyang round cylindrical carton dun sa loob, yung pag na-consume mo na yung tissue, yung kitchen towel, yun ang nilalagyan ko ng eyeglass sa loob pag natutulog. Iupi ko lang yung dulo, safety na yung eyeglasses doon sa loob kasi hindi ko nilalagay kahit saan yung aking eyeglasses o nakatihaya. Dito sa dashboard minsan nandyan yung eyeglasses ko kasi isang long distance ito, isang reading. So malimit ang dinadala ko sa bedside yung reading. Yung pang drive naman itong long distance sa car. See? So nakalimutan ko yung reading eyeglasses ko sa bedside. Ang ginawa ko, siyempre anywhere I stay or sa travel, mayroon ako may eyeglasses na reserve. Kaya hindi siya maganda kasi hindi siya galing sa EO or Executive Optical. Ayan, EO. So ang ginamit ko yung eyeglasses galing sa Lukman. Kumpare ko yun. Inaanak sa kasal si Choi. Kasi ang eyeglasses na yan, kung bilhin mo sa EO, 4,000, 3,500. Sa Lukman 40 pesos. Bumili kayo doon sa katabi ng Adopel store. Supermart. Doon sa Moro, malapit sa public market. So ginamit ko yung eyeglasses. Nagbabasa na ako ng message sa
sa yaya kung nandun na siya sa school. Hanggang ngayon hindi pa sumagot. Ano na? 10:28. Hindi ko alam kung may pasok. Sandali. Oh. Sandali ha. Tingnan natin yung message. Kaya lang yung ang grado noon ng eyeglasses na aking ginamit, hindi, pang emergency lang yun eh. Yeah, pang emergency. Nahihilo ako. Kasi yung sigurong eyeglasses na yan, pang emergency lang nga. Nahihilo, so may vertigo si Papa Bot. Sabi ko, may vertigo o wala, magdadrive ako eh. Kasi sundo ng apo eh. Oh, di ba? Ganun talaga ang buhay eh. May mga pagsubok, kaya ang title nito, health. Ganun. Health. Grabe yung topic natin. Yeah. Pag walang health, wala. Pasugat kami 11. Oh, ayan, yeah. 11. Nag-send ako ng January 24, ngayon 2025 eh. So 9:25 ko na send. 10:14 siya nag-reply. Almost 1 hour. Pasugat kami 11. Okay, so may communication kasi every time you'll have appointment or you are going to somewhere else, you should have an appointment, especially with somebody na mga ganyan, personal, magsundo o maghatid ka ng mga sulat, invitation. Do not go directly to the house. To the house of Lord. Kaya itong kwento ng buhay ha. Dito lang tayo sa opisina ko. Ito mobile. Bahala na kayo ha. So doon lang siya. Doon na lang siya mag-text kasi ito naka-vlog. So health. Una, may vertigo si Papa Bot. Yeah. Mga 1/10. Manageable. Okay. So ang mga topic natin, the same lang, righteousness. At ang mga yung mga ugali ng mga tao, na hindi napapansin na mali. Okay, God bless our trip. Mahina lang yung takbo. Mahina lang. Napag-isipan ko kasi ganitong bagay. Kung nagda-drive ka, nakikinig ka lang ng music, you might as well reflect while driving. Ganyan ang ginagawa ko. Sabi nila, bawal yan. Distracted driving. Didistract ka sa surroundings. Sabi ko, sir, ang dami nyo na ng batas. Kayo pag nahuli kayo, empleyado kayo ng LTO or HPG kayo, sasabihin lang, pulis ako, sundalo ako. Pakilala ka agad, name dropping. Pero sa ibang lugar, wag mong gawin to ha. Wag, pag nakita ka, evidence mo yan, you will be charged as ng misdemeanor. Dito sa Philippines, hindi masyado stricto. Hindi ka makukulong kahit magnakaw ka. Pag may kilala ka, absuelto kasi may pera. May bilyonaryo diyan nakukulong. Lahat na naghihiring diyan, mga congressman, bigyan mo na tag 5 million yan. Nako, sa 1,000 million mo, kasi 1 billion yun eh. Ilan lang? May 5 million bawat isa. Wala na. Absuelto. See?
then go back to stealing. Ganyan yung bansa natin. Kaya sabi ko, ang reflection ko, itama natin yung mali. 'Di ba? Hindi ako kumakalaban ha. Kasi deep thinker si Papa Bot. Pero mga iniisip ko sa kaayusan ng tao, for the good of humanity, for the welfare of others. Kasi kahit na ako nanggagamot, naawa ako na magkasakit eh. Kaya nire-review ko yan bago mag-start ang surgery, na hindi sa maaksidente, na walang mishappening. Yan. Agi lang. Walang mishappening. Kawawa eh. May iba dyan naman dyan, mga espesyalista, labi na utak, 200,000 ang bayad mo ha. Yung mga highly specialized, mahal yan, grabe yan. Lalo ito mga laparoscopic cholecystectomy, high tech na yan, no? Imbis na hiwain ng malaki, siguro mga 4 inches yung hiwa ng open cholecystectomy, yung alisin yung abdo, yung gallbladder. Siguro ang butas mo ano lang, maliit pa dito, 2 lang para sa scope, yung isa sa instrument na mag-cut ng mga tissue sa loob. Ang package niyan sa surgeon lang siguro mga 200,000. Grabe yan. Kako, wag na lang tayo magkasakit. Ako vertigo lang, manageable eh. Para akong lasing. Parang I don't understand. Pero mahilig akong maglasing dahil 50 years akong naglalasing. I am 66. 50. Nahinto ako ng pag-iinom 2010. Mula 1970. 75. 50 years of drinking. Ilan yun? Ganun. Basta 50 years. Ang smoking ko naman mga 25 years. Grabe ang abuso sa katawan dahil mayaman. Hindi. Na ano ka sa paligid, na expose ka sa environment. Siguro kung na-expose lang ako sa bahay na private, na walang mga labor, mga trabahante, walang driver, walang mekaniko, bahay, aral school, ganun. Hindi masyado ako ma-expose sa mga katarantaduhan ng mundo. Sa tingin ko nga yata mga tauhan namin, dahil galing sa daan bantayan, parang hindi takot. Hindi takot magkasala. Dahil sa galing sila sa Butuan, may Bacolod. Siguro mga notorious sila doon. 1970s, magulo pa dito sa Mindanao. Mula sa mga lugar na yun, pumupunta sila sa Barrio 5 ng Banga, sa amin, nagtatrabaho. Yung lahat ng bisyo nila, ugali, na-expose ako eh. Kaya nung nag-aral na ako, wala kaming pera. Ang pocket money ko nung araw, hindi magbaba ng 50,000. Joke lang. Siguro ang baon ko malaki na times 10 eh. Yeah, 5,000 times 10. Ngayon, siguro mga 50. Ganon. Ganon yan. Times 10 eh. So, ang baon ko noon, hindi lumiliit sa 5, mga 10, ganon. Malaki na yun. Naawaan kami dahil may mauutangan kami. Negosyo. Tapos mayroon kaming store. Ang pangalan ng store namin,
sira-sira store. Minsan open, minsan close. Sira-sira store. Hindi sari-sari. Ay, may litson pala dito. Ayaw ko niyan. Mataba. Ayaw ko niyan. Yan. Ano yan? Tukso. Lahat pa naman na masarap, tukso. Ayan, ang private house. Oh. Ayan. Ginagawa pa yan noon eh. Medyo tapos na. Oh. Ayan. Siguro walang mga labor dyan. Oh, kasi residential. Wala kami residential. Eh. Bahay namin, bodega eh. Ayan, tagpi lang. Oh. Kugon dito, kugon doon. Tapos kawayan yung wall. Oh, tad-tad. Ganon. Tapos binago konti. Walang forma. Importante kasi, sir, madam, health. Pangangalagaan natin yung health. Ito pa isa, ito pa isa. Remember this. May term kasi na honeymoon cystitis eh. Oh. Pero, it can happen not only on honeymoons. Oh, di ba? Kaya sabi ko, if you would like to sing a karaoke, was first before you sing. Both of you. Ha? Ano lang kayo? Ang tawag niyan? Bisaya pa, dasmag. Dasmag. Oh. Dive sa English. Was first before you dive. Ganon yan. Oh. Ay, sabi ko sa iyo in detail ha. Pag ang lalaki, lasinggero. Hindi. Usual kasi pag doon yan sa banyo, magbawas ng ano yan, tubig, urine. Hinahawakan yan. How many times sa isang araw, tapos magkita kayo ng partner mo, diretso mo na, walang hugas-hugas, wala na. UTI. Di ba? Health tips was first before you sing a karaoke thing. Ganon yun. Di ba? Kawawa yung partner mo. Lalong-lalo na kayo mga lalaki, kawawa yung partner nyo. Maglinis kayo kung may bala kayong masama. Usually galing sa inuman yung lalaki, galing sa labas, siping. Di ba? Tapos gusto naman pala ng dancing. Yung mga babae, ano na yan, malinis na yan eh. Always yan, 99.99% bago matulog yan. Ganun yan. Kawawa sila. Usually ang babae ang biktima eh. Mayroon namang mga kaso na matindi ang infection, yung commercial na babae. Kaya kayo din, bahala kayo. Kung sino-sinong gumagalaw dyan, mahawa kayo. You will be infected. Gonorrhea yung usual dyan eh. May iba naman, bakterya lang. Yeah. Mga streptococcus siguro, mga contamination. Pero infection pa rin ang dating yan. Church of God. Ganun. Ganda, no? May mga simbahan. Kaya mababait ang mga Pilipino dahil maraming mga religion na tulong-tulong tayo para may respeto tayo sa God, may respeto tayo sa kapwa-tao. Maganda dito, may freedom talaga. Freedom of religion. Karamihan sa mga Pinoy, kahit na saan may lagay talaga. Nagdadasal, ayun, Diyos nang bahala sa amin, mag-abroad na kami. Di ba? Huwag mo naman sabihin na may Diyos kami, papatayin ko kayo. Grabe naman kayo. Kami lang ang hari sa mundo. Fake yan. Maniwala. Huwag nyo akong, do not tell me that kind of thing. Tell that to the moon.
Di ba? Mayroon kayong God. Pasaring to, pasaring kasi kaibigan ko kayo. I love you. Ha? May God, may jihad, may fundamentalism. Wala yan. Pakinggan mo nga si Jay Smith. Okay. Jay Smith sa YouTube. Yan. Ine-explain niya dyan ang truth about Muslim. Ano yan eh? Kagaya ko, ano eh? Polemicist. Oh. Parang ano yan? Yung medyo may offense, kunti, offensive. Kasi we want to correct the wrong. We want to correct the wrong thing. See? Kung hayaan mo lang 1,400 years ago na hindi na correct, lugi tayo. Wala, we are heading for heading nowhere. See? Wala, maligaw lahat ng tao. Oh. Marami naman kaming polemicist. Ha? Kaya makinig na lang kayo sa amin. Hindi kami nagbibiro. Serious to, serious to. Hindi kami scam, hindi. January 24, 2025 ngayon. Totoong tao kami. Oh. Kung sinasamba nyo ay propeta at ginagaya mukha niya, minsan niisip ko, propeta nila, ginagawa yatang Panginoon. Parang hindi man sila nagme-mention ng Holy Spirit. Yung Holy Spirit walang kasalanan eh. Si Jesucristo walang kasalanan yan. Perfect na tao yan. May disipulo pa. Oh. Tapos may lalabas dyan na ako ng propeta, ako na nakapag-usap kay Allah. Peace be upon my God. Oh my God. Ako na ang pinaka-messenger nyo. Ito na aking mga sinasabi, pero mga scholars lang sumusulat yan. Di ba? Mas maniwala pa ako sa Holy Bible. Kasi may mga disipulo siya. Ang lahat ng mga sinasabi niya talagang totoo. Yeah. Pinag-ipon-ipon na maganda lang, righteousness and morality. Maganda yun. Huwag yung terrorism. Grabe naman kayo. Kaya nandito lang si Papa Bot. Hindi ako anti-Islam, anti-Muslim. Hindi! I love you! We want to correct. I want you to understand, to correct you. Nawawala kayo sa landas eh. Diba? Wala. Ginagaya-gaya nyo lang Holy Bible, gawa lang kayo ng story to make it appear na heaven bound kayo. Heaven bound. Hindi. You are only up to the earth. Earthly bound lang kayo. Bakit? Saan ka makakita ng pag nakapatay ka, tinuturuan yung mga bata niya ang mga ganon na narrative pag nakapatay ka ng Jewish people, Christian at non-Muslim, may 72 virgin ka. Sigurado ka bang babae yon ang gusto mo? Kung virgin na lalaki yon, o ano ka? Wala. Sira. Worldly. Kaya worldly kayo. Yung religion na yan galing sa Saudi Arabia, ang pinaka kuno messenger. Hindi, I don't disrespect anybody. Sa totoo lang,
Sa totoo lang, mali. Mali yan. Hindi totoo yan. Parang chef. Yung Holy Quran. Peace be upon that holy book. Kunting paganism, kunting sa Holy Bible, sa story ni Jesus Christ. Ginagaya-gaya eh. At sa mga pagano noon, nabuo. Pero maganda sana. Dahil ang 99.9% na mga tao, Muslim, Christian, ayaw ng gulo. Sa point 1, mayroon talagang mga radikal. Lumalaban. Jihad. Terrorism. Mali. Mali yan. Di ba? Kaya pasalamat tayo, may Holy Bible, may mga pastor, may mga evangelist. May mga simbahan yan, hindi na masyado ng talk about the goodness of Jesus Christ, yung mga ugali, yung mga story about i-compare natin sa mga evangelist, yung mga talagang Bible based ang kanilang preaching. Ang galing. Yung iba diyan pag ganoon ano na, parang ritual na, kay parang sila na ang pinaka tama. Balik tayo kasi ang gusto ng tao na i-look up siya, if possible i-worship mo siya para umangat siya. Ngayon feeling holy, wag na. Ang tawag niya sa Father, okay lang hindi ko naman nilalahat kasi kung wala yan, ako walang matino. Kunti lang siguro matino, at least mayroong Jesus Christ. Huwag nyo namang looks like Jesus Christ kayo, feeling Jesus Christ kayo. You can save people, confession. Mabuti na may religion, it's okay, may puntos kayo dyan Pero mali yun, magsasabi na kayo na Holy Father. I don't know, siguro joke lang, okay lang. joke lang, hindi lang mag-serious. Basta may Jesus Christ dyan, my God. Pero hindi yan sa akin. Dami-daming religion kasi ang gumawa niyan mga tao din na nakatanggap ng actual presence of God experience yan yung mga theophanies. After Prophet Muhammad yan yung theophanies na yan. Nung nawala na si Prophet Muhammad, peace be upon him, nagpapakita pa rin ng Panginoon sa mga church builders ngayon kung anong church yan. Iglesia ni Manalo, iglesia ni Kibs sa Davao, nakatanggap, kaya lang parang worldly. Lahat na nangyayari outside from the Holy Bible, outside from the teaching of Jesus Christ, pag nag-deviate ka dyan, hindi yan. Worldly yan, evil spirit yan. Ang nag-dictate sa'yo, hindi ka pure in hearts, hindi ka godly, lalong-lalo ng Islam. Peace be upon that religion. Wala, lumabas ka sa Holy Bible na kompleto na yung Holy Bible, yan ang pinaka word of God. Wala na yun. Pag pinalitan mo yan, dami-dami ka pang mga accusation na kurap, itong mga verses na to, ganyan, wala yan. Gusto mo lang na ipasikat yung discovery ng propeta nyo, ng scholars nyo, kaya magulo ang mundo hanggang ngayon. Nagbabatuhan na kung sinong mauna ng langit. Hindi, ito kasi nabubuhay tayo physically, mayroon tayong katawan, nakapagsalita tayo. Although na may vertigo ako, kaya hindi ako doon sa downtown, hindi ako dumadaan. Dito ako sa farm, dandahan lang,
nakipag-usap sa inyo, just close your eyes, open your ears. Do not be distracted with my appearance, sa visual appearance, kasi magulo yan, no? May ginagaya nila, ginagawang Panginoon. Oh, looks like kung sila prophet nila doon sa Saudi. Ewan ko sinong propeta yun. Yan ang mga nangyayari sa ano natin. Nandito lang tayo para mag-explain. Ang tao kasi, kahit na may theophany, yan, number 1, ang pinakamakasalanan, yung nakatanggap ng theophany. Ako, kung may makasalanan na 100, hindi ako number 1. Doon ako sa 98. Siyempre makasalanan, Lord, forgive me. Pero serious to na usapan. Hinayaan ko yan, hindi ko pinapansin yan. Ngayon lang pina-explain ko na, dahil baka mawala na ako bukas, no? Di ba? Pero the Bible tells us na just be Christ-like. Without the prophets, pag nabasa mong Holy Bible, kahit na walang taong mag-insert dyan after Jesus Christ died, basta Christ-like lang ginagawa ni Jesucristo, makinig na lang kayo sa mga preaching ni Billy Graham Sr., Chuck Swindoll, Pastor John MacArthur. Makinig kayo dyan. Ang hindi ko binabanggit, sorry, kasi yung iba parang tawag niyan, prosperity. Gawa lang yung prosperity, parang worldly din yan kaya mag-ingat kayo sa worldly. 'Di ba? At least nakakaintindihan tayo. Ang ugat at ang punot dulo ng ating buhay, nakasalalay kung tayo ay worldly o hindi. Kaya maraming makasalanan. Yeah. Maraming makasalanan dahil inuuna yung mundo eh. Kalain mo 72 virgins. Makamundo yan. Patayin mo ang hindi Muslim, makamundo yan. Kaya nasisira tayo sa feeling worldly ng mga tao, nasisira tayo. 'Di ba? Sinisira nila yung holiness ng Holy Bible. Hindi sila nagsisimba ng truth, in spirit and truth, dahil yung pinapairal nila ang kanilang discovery with the help of their, palagay natin, prophet, leader na nagprofess na nakatanggap ng Holy Spirit, nagpapakita ang Panginoon dahil sa yung tinatawag na theophanies. Kaya mag-ingat tayo kahit ano pa yung natanggap niya, kasi ang tendency nila magyabang, very worldly, di ba? So mag-ingat tayo dyan. Sinascam tayo dyan pag ang feeling is worldly. Wala na yan. Number 1, pag lumabas ka sa Holy Bible, pag lumabas ka dyan, ang naghahari dyan, demonyo. Totoo yan. Oo. Hinahaluan na feeling na worldly. Yeah. Mag-ikot na ako ha. Nandito na ako sa parking lot. Babay man dayon. Parang hindi marunong makipag-usap to. Parang worldly. nagkaintindihan na tayo ha. January 24, 2025.
Papabot lang to. I-analyze nyo kung may mga malicious intent. Kaya ang sinasabi ko, dito sa Philippines, maraming evangelical churches. Diyan kayo sumama. O hanapin nyo ako. Ituturo ko kayo. Ha? Ayaw kong ituro kayo sa mga pastor na parang materialistic, parang suplado. Hindi ko, ayaw ko. May mga hambog dyan eh. O, totoo lang. Parang sila lang tama, ayaw ko. Parang walang respeto din yung iba eh. Pag bumirada, sila lang tama. Ha? Lulook down ka na nila. Sa totoo lang, mag-ingat kayo sa mundo. Maraming mga scammer at mga tawag niyan. Scam ba yan? Tawag? Mga idolatrous, mga fake. Ayoko. Doon ka na lang sa hindi ibig sabihin na hindi nagkakasala ng mga tao na babanggitin ko. Peter Tanchi sa Manila, Christ Commission Fellowship. Arnel Tan sa Chinese Baptist Church sa Davao. Hi. Agilang ko. Yeah. Yeah. Marami dyan. Doon sa Iloilo si kalimutan ko tuloy kaibigan ko. Evangelical Alliance Baptist, ganun. Assembly of God, ganyan. Evangelical tayo. Yung iba kasi na religion dyan, halata pinalitan ng Holy Bible eh. Nagpatayo ng kingdom sa mundo. Iba dyan naman, nasa pulpito magsasabi na, alam nyo, nasisira ang mundo dahil sa Holy Bible. Kasi basa kayo dyan. Ano ba yan? Makamundo yan, kaya nasisira ang mundo dahil sa makamundong feeling. Gets nyo? Huwag nyo akong lukuhin. Malisyoso yung mga karamihan na nasa pulpito. Malisyoso. Bilis eh. Dapat ang speed mo is only enough na hindi ka naman tuloy-tuluyang bumangga. Oo, naglalaro nga eh. Nagpapasikat siguro, tawa-tawa lang. Bilis eh. Oh, itong kwento ng buhay ni Papa Bot. Health. Oh, marami na tayo sa health ha. Bukas na naman, wala, next week na. Walang pasok bukas eh. Oh. Oh, sige lang, baka pag may time tayo bukas, lalabas tayo. As long as maganda yung ating pakiramdam, sige, tuloy-tuloy ang vlog natin. Okay? Thank you for watching me. God bless you. God keep you. God keep you. And be gracious unto you. And give you peace in Jesus' name. Amen. Nandito na tayo. Dito na aking apo. Sana yun. Galing talaga may apo eh. Are you not kayo mga jihada, are you not happy na nagmumultiply ang genes nyo? Happy ka lang kung may armas ka eh, dahil matapang ka.
Hipokrito mo naman. Hindi ka naman mabuhay habang buhay. Nang tagal-tagal. Kasi sabi niya may mga virgin sa langit kaya inspired na inspired kayo. Tinuturuan niyo ng mali ang mga bata eh. Oh. You like it? Yeah. And then, see? Bless. Hi. Bless. Bless Papa. Yeah, you know how to bless already. Yeah. Oh, babayo. And then, babayo. Kiss, kiss. Kiss, kiss. Kiss, agtang. Ay, buhok. That's buhok. Oh, babayo. Okay, okay. Ganyan, oh, babayo. Nandyan si Lolo. Nagsusundo din ng kanyang apo. Nandun si Lolo. So no more class tomorrow. Okay. Simula na sa nagmaoy. Wala lang pang Okay, good. So enjoy siya, enjoy. Oo, nag-play ang Squid Game. Ano daw? Ano daw? Nag-play siya sa Squid Game. Okay. You like playing? What game? What game? Squid Game. Mga bata upod niya. Siguro tinagalog lang na sila no kung upod sa bata no. Bagay makakaintindi ng Ilonggo yan. Ano ating merinda? Yeah. What did you play? Yeah? What did you play? Huh? Your friends? You play with your friends? What's the name of your friend? Ilha at saka si? You get your ID there on the floor. They put that on your shoulder, your neck. Okay. You wear your ID. Ito ang aking apo. Ang galing na mayroon tayong tinatawag na civilization with the highest morality. Alam nyo, bawat simbahan ganun ang turo eh. Hayaan mo na yung sinasabi ko na super holy yung nasa pulpito. Joke lang. Whatever. Basta importante may God. May God ka. Nagtuturo ka ng morality. Alam mo sa Hindu at saka sa Buddhism, pagbasahin mo yung buhay ni Buddha, talagang religious yan. Nag-seek siya ng truth. Siguro may theophany siya. Kaya lang, siya naging messenger. Hindi ko alam kung siya ang God. Parang, siyempre tao siya eh. Anak siya ng mayaman, pero nagpunta siya sa isolation. He made his own devotion. Nag-reflect siya. At yan, kumalat ang Buddhism. Oo. Morality. Hindu, morality. Sandali. Ang jihad ba may morality? Parang wala eh. Ang terrorism may morality, wala eh. Mahilig ng laman. So, masama ang religion na yan na may extremism. Kasi ang more than 90% or 99% puro naman moral. Hinaluan kasi ng immoral. Okay, are you done? Okay. Oh, sige. Thank you for buying me food. Okay. It's your favorite. Come on. So dito kayo magdaan. Come on. Para si Nonoy, magbili na sa kanyang, mag-park kayo dun sa kabila mabaon, ganyan. Yeah. Yeah. Kaya ayaw kong dumaan dito. Ang gulo-gulo eh. Daming sasakyan. Paunahan. Ha?
Kaya isa din ang mali yan eh. Hindi yata nag-training ang mga driver sa Pilipinas eh. Ha? Padrino lang. Iyabangan, moron. Walang disiplina eh. Professional driver's license. Hindi marunong ng 4 wheels. Meron ba yan? Kakain siya? Yeah. Did you wash your finger? Did you wipe? Lang. Wipe lang, wipe. Dala ka ng wet wipes palagi ha. Para pang linis ng kamay ha. Para inyong dalawa. Ako ang style ko, tissue paper. Pinabasa ko ng water, 'di ba? Wet wipes pa rin. Marami akong papel niyan. Kitchen towel. Siguro mga 20 pieces yan sa aking bulsa. Pang punas ng antipara, eyeglasses. Yung wet kasi nasisira yung eyeglasses pag dry. Kumakain siya. Huh? You like the food? The bread? Yeah. Cute. Ganda pa na cake. Ha? Paano? Basi wala ka mo susi. Basi wala tao. Sunod, Anay, sunod. Babay na, kiss na, Papa. Kiss, Papa. Agtang. Agtang. Bye-bye. Love. Oh, You kiss Santa ganda Claus. na cake. You're poet. You kiss Santa Claus. You're poet. Why, ma-poet? Kiss a poet. Kiss ako. You kiss Santa Claus. Oh, here. Santa Claus na. Kiss Santa Claus. Oops, kiss Santa Claus. Kiss na, papabot na na. Here, kiss. Ay, poet? No, the poet. I don't like poet. Yo, here, kiss. Wait na. You kiss here. Kiss what? Okay, hindi. Okay, you bring that. You bring. That's not hot. Yeah. Baklan mo sa sang sumusin na, hindi na siya halang. Oo. Sa darapan. Oo. Thank you. Para sa What do you gutom. say? Thank you. Oh, wala tao. Oh, wala may mag-abre. Wala ka mo susi. Okay. Bye-bye. Yun, tapos. Okay. Forgive our sins, we pray. Knowing our fear, we're surrounded by many who have crossed that river before. This is the song we'll be singing forever. Holy is the Lord. Okay. Thank you for watching. Ito, kwento ng buhay lang to ha. Medyo nawala ang vertigo. May 0.5 na titira video eh. Well, that's how to live you know, in this kind of world. Dito tayo sa mundo. Magpakamundo. Kaya think heavenward. Never mind anything from this earth, except siguro you live with high moral or under following the Bill of Rights, ganyan, 10 Commandments, high degree of morality, di ba? Tapos center, ilagay mo sa center si Jesus Christ, wala nang iba. Jesus Christ talaga. Pag wala yan, magulo ang buhay. Sabihin ko, pag wala si Jesus Christ, magulo ang buhay. O, di ba? Pray sa gusto nyo, wag yung mga illegal. Mahilig kayo ng scam eh. Mahilig kayo magnakaw eh. Wala kayong hiya. Respeto. Ito, pangangaralan ni Papa Boto. Wala naman tayo ibang ginagawa eh. Vlog, ganyan.
turo ng tama, tuturuan yung may tama. Maraming may tama dyan, kala mo walang kasalanan. Okay? Wrap up natin. Kasi maraming movie ang gagawin natin ngayon dahil paputol-putol eh. Okay, nagkaintindihan tayo ha. Yan. At least nandito si Papa Bot, subaybayan nyo. Huwag yung pabayaan ha. Pag wala kang ginagawa, gawin mo dito sa channel ko. Pag may nakita kang VLOG, tapos parang may kamay na approve, o may date, may heart, may TikTok, katapos ng may icon yan ng tick, may icon na BFF talk, may lips yan, may bunganga, o ganun. Ay! Sige! Kawawa talaga yan. Ex-soldier. Masipag yan. President namin dito. Masipag. Yeah. So, high moral standard. What is the highest moral standard ngayon? Respect. See? Hindi lang honesty. Di ba? Pabalik-balik ko yan. Pag wala kang respeto, nagtataka ako, no? Ito na naman. Pag nag-kidnap ka, pag nagputol ka ng liig, morality ba yan? Animal yan. Wala yan. Hindi utak tao yan. Nag-kidnap ka, ni-rape mo, human rights violation yan. Bastos yan. Tapos sabihin nyo pa morality dahil may Muhammad kayo. Bastos yung Muhammad nyo. O di ba? Kung sinong idol mo, kung sino ka at pinagyayabang mong idol mo, di ba? Peace be upon that age. Peace be upon that hayop. Hindi yan kasi kinakawawa yung lolo natin eh. Hindi niya na alam ang ginagawa natin eh. Patay na yon. Ngayon, ang nabuhay, yung mga Islamic scholar, gumagawa ng mga matatalino kasing tao, kaya maraming nababasa natin na kumwari tama. O mga book of morality, goodness, doing good, good works, mga Confucius, kung sino pang mga author ng buhay na matalino. Matalino. Kawawa yung propita nyo eh. Sabihin nyo mawala ang kasalanan nyo, ma-redeem ang kasalanan nyo pag pumatay kayo ng Jewish people, Christian at Muslim, non-Muslim, ma-redeem kayo. You still go to heaven. Tapos sabihin nyo si Jesus Christ nag-redeem din nag-redeem ng kasalanan. Paano daw? Nag-redeem nga kayo eh. O mabuti na lang yung isa nag-volunteer na, Lord God, I'll assume the responsibility. Pakita ako sa kanila na pwede ako mamatay dito. Pahirapan nila ako just because of you. Na they will worship you as God. Na gumawa lahat-lahat. I respect you, Father. O mabuti na lang nagpakamatay siya at sinasabi niya parang metaphor, parang hindi ko maintindihan eh. Simile, lahat-lahat ng katarungan ginawa niya na. Binastos niyo pa si Jesus Christ, pinahirapan niyo pa, pinagtawanan niyo pa hanggang ngayon. Kinukurap niyo pang Holy Bible. Wala na, walang katinuan yan. Di ba? Kaya patuloy ang gulo sa Middle East. Hayaan nyo na sa hugot ko ha. Ibang hugot ko siguro sa inyo dyan. Ang hugot nyo paano makalamang ng kapwa tao. Okay, bye bye.
Buksan natin ang palasyo. Magan Malacanang, hindi Malacanang. Magan-Kanyang Palace. Sandali lang. Let us listen to the gospel songs. So, gospel song na to ha. Ayan o. Yung aming adopted. Yan, graduating na yan ha. Sa hirap ng buhay. Oo. Wala tayo, nakaranas ng tulungan din eh. Kaya we must be grateful sa mga tumulong sa atin. Number one, grateful ako kay God. Grateful ako sa parents ko. Alam mo yung parents ko, siguro more than 20 or 30 na pinaaral. Tinulungan. Maliban pa yun sa hindi namin alam na binigyan nila ng tulong. Oh, kami din nagpaaral din kami. Pinaaral namin yung pagtrabaho sa amin. Ngayon, teacher na sa government, stable na. Oh, may mga anak na. Oh, ito, ba ito? Oh, yan. Graduating na. Di ba? Yung una niyang tinirhan, siguro mga almost 3 years na doon. Parang wala siyang kwarto na tama. Dito may kwarto siya. Aircon. Tama. Air continue. Ang electric fan. Bye-bye na. God bless you. Love you. People of the world and the universe. Thank you for watching. This is your Papa Bot, Hari ng Hugot. Hindi naman magaling, pero ngunit hindi naman sinungaling. Yeah. Okay, bye-bye. Lift up your head.